Good morning. Ito first time kong bumili ng ng crayfish. Nakuha ko to sa Steps Farm sa may Marikina Nangka. Bale, parang 2 months na rin naman ako nagre-research tungkol sa sa mga crayfish, kaya lang bale ngayon lang nga ako kumuha kasi si Sir Steps nung nag-inquire ako sa kanya, nasa barko pa siya. Nagbabarko kasi yun eh. Tapos actually unang-unang nakita ko to sa kay Sir Seseps ba yun? Seseps Farm. Kasi si Sir Steps, dun din talaga siya kumuha nung unang-una. Malalaki kasi yung yung crayfish ni Sir Seseps. Parang ang tawag nila dito Taguro line. Ang nag-introduce naman sa akin talaga na itong crayfish na to yung asawa ko, kasi sabi niya, total mahilig ka namang mag-alaga ng kung ano-ano. Ito na lang alagaan mo. Baka sakaling kumita ka pa. Di yan, sinubukan ko ang bumili. Wala rin kasi akong trabaho ngayon. Siguro mga 2 buwan na. Nag-resign kasi ako. Ang ginagawa lang naming mag-asawa yung negosyo namin. So, may time akong magkut-kut ng ganito ngayon. Wala pa nga akong lalagyan timba lang to. Bale, ito yung haluan ko ng longganisa dati nung naglolongganisa business pa ako, kaya lang natigil rin. Nagmahal kasi yung baboy. Ginawa ko na lang ganito muna. Pero hindi ko na gagamitin sa pagkain to, syempre. Bale, sa umpisa, accumulation yung tawag dito. Sinabi lang din naman sa akin nila yun na ganito muna yung gawin. Pero nag-iisda naman kasi ako dati, kaya alam ko na rin to. Nag-aarawana ako dati. Bukod sa arawana, iba-ibang isda rin yung yung naalagaan ko, yung yung malaki ulo. Nakalimutan ko yung tawag dun. So ayun, after 30 minutes kasi kanina, parang nilagay ko yan dyan 10:23 sa orasan ko eh. Bale, pwede na yan. Dahan-dahan lalagay daw yung tubig dyan para matikman nila yung tubig. Hindi, para maano sila sa tubig, masanay. Kasi itong tubig na nilagay ko, pinatining ko na rin naman to siguro mga 2 araw. Tapos tsaka ko nilagay dito sa sa batya. Binabaan ko rin pala yung yung tubig kasi kanina hanggang dito to eh. Yan, natatakpan talaga to. Kasi yung order ko sa Lazada na air pump, yung para sa oxygen, wala pa. Hindi pa dumadating. Sabi ko, babaan ko na lang muna. Total, malalaki na rin naman to. Baka naman mabuhay. Sana mabuhay. Kasi parang ang expected na dating nung air pump, parang mga August 1 pa eh. Ilang araw pa yun. Ano pa lang ngayon? July 28. So, ilang araw pa yun. Bale, bumili nga pala ako trio. 2 babae, 1 lalaki. Mamaya, bubuhos-buhusan ko na ng tubig yan dyan. Para masanay sila dun sa sa tubig na meron dito. Kasi, syempre, yung iba rin yung tubig na nagaling dun sa farm ni Sir Steps eh. Ayun. Itong mga PVC pipe ko, actually hindi ko binili yan eh. Meron kasi kong tita na na may junk shop. So, nagtitingin ako sa Lazada kahapon tsaka sa Shopee kung magkano ganito. Mura lang naman, nasa parang 95 lang 1 metro eh. Kaya lang, syempre, kung makakahingi naman ako sa tita ko ng libre, di ba? Sakto nakita ko sa junk shop niya, meron yan. Kasi yan, hindi naman daw binibili yan, tinatapon lang din talaga yan eh. Kasi mura lang ang bentahan ata nito. Parang, ang laki daw kasi nito kumain ng space tapos hindi mo naman maibebenta ng maayos, 'di ba? So kahapon talagang nilinis ko 'yan, binrush ko yung loob tsaka labas, sinabon ko, tapos binanlawan ko maigi, tapos tsaka ako nilagay diyan. Ito yung pinaka first day ko talaga na na mag-aalaga nitong mga ganito. Balik ako mamaya. Ayan, bale sasalinan ko siya pa konti-konti lang daw. Sabi kasi ni Sir Steps hanggang sa parang mapuno yung ng tubig yung yung loob. Ay, lumalabas din. Ang likot na nga nung isa dito kanina eh, yung isang babae. Kaya hindi ko rin binuksan to kasi lumalabas yung isa. Mamaya paglabas niya, patay na siya mamaya kasi yung yung tubig, syempre hindi pa siya sanay. Ayan, nalagyan ko ng konti, mamaya na lang siguro ulit para, ayun nga, ma-immune sila sa tubig na meron kami dito. Ano naman kami dito, Nawasa? Tama ba? Oo, may nilad. Ayan, sanayin lang muna natin sa tubig. Tapos babalikan ko to siguro mga after 10 minutes. Eto, after 10 minutes siguro, nagsaing muna ako eh. Dadagdagan ko ulit ng konti para masanay nga sila dito sa tubig namin dito. Ang hirap pumasok sa loob. Buksan ko na lang, kaya lang baka tumakas eh. Pakunti-kunti lang. Nakikita ko naman sumushoot. Yan. Hanggang halos mapuno ata to bago ko pakawalan dito sa sa batya. Sab? Dito ko, lapit ka dito. Anong gusto? Titi. Dede? Po? Po. Papa, dede po. Papa, titi po. Ulitin mo nga. Titi po, papa. Yan, sige, baba ka na. Titimpla mo ng dede si Papa. Tandahan. O, diba, inakyat pa ako para utusan lang. Teka, titimpla muna ako ng dede tapos lalagyan ko to ulit mga after 10 minutes. Eto, lalagyan ko na ulit. Pangalawang beses na ba to? Hindi, pangatlo. Hanggang mapuno, hanggang halos mapuno. Ayan.
Kanina nga pala, no, pumunta ako kila Sir Step Step sa farm niya. Mga alas 8 yata ako umalis dito eh. Taga Baliches lang kasi ako, Quezon City, tapos siya taga Marikina. So tama na nagmotor ako kasi kung nagsasakyan ako kanina, wala kang mapaparkingan dun. Medyo kasi kakatapos lang ng baha eh, lahat ng sasakyan halos dun sa lugar nila nasa labas. So sakto lang na nagmotor talaga ako kasi mabilis, bukod sa mabilis biyahe, syempre madaling maghanap ng parking. Ngayon, pagdating ko nga dun siguro mga alas 9 o mag-aalas 9, may lumabas galing sa bahay nila. May dalang 4 na ganito. So ibig sabihin, ang dami talagang bumibili sa kanya ngayon. Kasi ang date of release niya talaga ngayon. Dapat nung Friday. Kaya lang parang nag-alanganin kasi nga nagkaroon ng bagyo nung nakaraan. Nagbaha-baha sa mga lugar-lugar. Kaya nireschedule niya. Hinintay ko talaga tong araw na to kasi nag-message ako sa kanya parang June eh. June or July. Early July. Sabi ko, sir, baka pwede kong bumili. Kasi nga nag-research ako na siya lang yung yung nagtitinda ng ganito na malapit. Kasi originally, kumukuha siya kay Sir Seseps sa taga Bulacan ata si Sir eh. Nag-message din ako doon kay Sir Sesep kasi nga napanood ko yung video niya sa YouTube ay sa Facebook na tungkol sa mga crayfish. Tsaka malalaki talaga yung crayfish niya. Kaya lang medyo matagal mag-reply si Sir. Syempre busy yun. Tapos si Sir Steps naman nakita ko sa video ni Sir Seseps na yun nga yung tungkol dun sa sa mga crayfish na nakuha niya, kung gaano nakarami yung crayfish ni Sir Steps ngayon. Doon ko nakilala si Sir Steps. Tapos ni-research ko siya, nag-message ako sa kanya, sabi ko baka pwedeng bumili. Yun nga nung early July. Kaya lang sabi niya wala pa raw siya sa Pilipinas. Nasa barko pa kasi, nagbabarko nga kasi yun eh. Bale, magre-release siya mga end of July. Ito nga, nung Friday sana. Kaya lang na-reschedule dahil sa bagyo. Nung dumating ako ron, may kumuha nga na 4 na ganito sa kanya. Tapos pagpasok ko sa lugar niya, tinignan ko yung farm niya. Ang daming ganito. Tapos may bumibili rin, kumuha ng 2 ganito. Tapos ako naman, parang naging pila. Ang daming bumibili. Marami kasi siyang nirelease na ganito, parang 100 pieces na ganito. Ayun, pagkatapos kong bumili, nagpicture kami. Tapos may dumating agad na panibagong customer na bibili rin. Sabi nga niya sa akin, ngayon yung release date niya, pero may mga for deliveries pa siya kasi nung nakaraan. Balik kahapon, naka 20 pieces siyang ganito. Nung nakaraang araw pa, naka 10. Tapos ngayong release niya, sigurado mauubos yun. Dire-diretso yung tao eh. Tsaka maganda kasi yung quality ng crayfish nila doon. Galing kay Sir Seseps din to eh. Seseps ba? Seseps Farm. Sila lang yung nag-release ng ganito kalalaki, Taguro line. Siguro bubuksan ko na rin to. Ito nga pala, itong cup na to, hugasan ng puwet ng anak ko to eh. Pero baby pa naman yun, magdadalawang buwan pa lang. Kukuha ng tubig, lalagyan ng bulak, tapos pupunasan yung puwet niya, tapos tapon. Kaya malinis pa rin to. Eto, bubuksan ko na. Ang ingay ng mga tao sa labas, oh. Si bakla talaga, ingay. Ang likot ng babae dito kanina eh. Kakatakot din eh, no? Siyempre, first time. Yan. Hahayaan ko lang siguro silang lumabas muna dyan. Yan, ganyan na lang muna. Nakakatakot lang kasi buksan kanina ang likot nung isa, labas ng labas. Yan, mga halaman. Siguro susunod bibilihan ko to ng ng isda na maliliit. Para daw yung alam mo yun, yung lamok hindi mabuhay. Yung mga kiti-kiti kakainin ng isda. Tapos bibili rin siguro ako ng azola. Yung halaman yun eh, sa tubig. Hindi pa ako nakakita sa personal nun, pero maganda rin daw yun. Laki oh. Tamo naman yan oh. 4 inches. Taguro line. Sila lang may ganyan. Ganyang kalalaki na na crayfish. Yung iba mga ewan ko yung iba liliit eh. Pero ito oh, tamo yan. Ito yung lalaki. Makikita mong lalaki yan pagka may pula sa claw. Tama ba? Ito yun. Oh, ito. Tapos babae yung dalawa. Ayan, meron siyang, ayokong hawakan eh. Ayun, meron siyang pula sa sa kamay. Sa claw. Sa ganun. Sipit. Teka, ilapit ko. Ayan di ba? Yan yung lalaki nasa gitna. Tapos 2 babae yung magkabilaan. Laki niyan. Ito na lang comparison, lighter. Sing laki ng lighter. Mas mahaba pa sa lighter. Pero sa ngayon, hindi pa kasi fully grown to eh. Lalaki pa yan. Maliit pa nga yan eh. Mamaya pakawalan ko na yan dyan sa sa palanggana. Maya siguro mga after 15 minutes. Para sure, para buhay. Ayan yung may pula sa kamay, sa sipit. Yan yung lalaki. Ayun, nagpapasaway na yung isa, lalabas na. Lumapit lang ako, kaya bumaba ulit. Malalagyanan ko, ganyan lang. Electric fan comparison. Malaki rin tong batya na to. Nag-aaway din sila. Ay, labas na yung lalaki, hindi na makatiis. Ay, babae pala yan. Yan yung malikot kanina pa eh. Palabasin ko na nga. Sige na. Yee! Kaya nyo yan. Nakakatuwa din. Parang di nangakasya sila dun sa Ayun, tago na nga
Tago na yung lalaki. Bakla siguro yun. Bakla agad. Huwag niyo akong tawaging ma'am. Huwag niyo akong tawaging sir. Baka mabash ako neto Alam din nila pag lalapit ka magtatago Parang may utang lang. Gusto ko talaga kumuha sana mga 2 trayo, 3 trayo, or 4 na trayo para marami agad. Kaya lang, iniisip ko yung lalagyanan Tsaka gusto ko munang magamay yung kung paano sila mabubuhay dyan. Mahirap naman yung bibili ka ng bibili tapos magsimatayan lang kasi hindi mo alam kung paano, di ba? Kumbaga, practice muna. Testing kumbaga. Sayang lang hindi ko na videohan yung kanina, yung papunta ako kay Steps Farm. Sana nakuhanan ko rin yung farm niya para maisama ko dito sa video. Kasi yun nga, tatry kong i-video everyday or hanggang ma-breed ko nga tong mga to. Sana maging successful. Syempre, hindi naman porket meron kang ganito, successful na kagad yung magiging results. So, marami-rami pa akong pag-aaralan, i-research tungkol syempre sa mga pagkain, sa ano pang pwedeng ilagay dito. Pero sa ngayon, dyan muna sila sa batcha kasi nga magtitingin-tingin din ako ng aquarium sa sa marketplace. Baka may mga second hand na pwede kong paglagyan nito. Tapos yun nga, basta mag-update ako araw-araw kung kaya. Hanggang dito muna, bukas ulit. Thanks.